Tutuloy ko lang yung tanong ho sa priest ko noon, yung nung kay Samuel ho. Ano? Ay, kay Saul ho pala kung ano yung talagang ikinamatay. Kay Haring Saul ho. Oo. Kasi sa 31:4 ho ata, nagpakamatay. Sa ikalawang Samuel 1:10 ata, pinatay siya. Kasi may, ano ba yung talagang ikinamatay niya? Sariling Sino ang tinatanong mong pinatay ngayon? Si Saul ho. Si Saul o si Samuel? Si Saul ho. Kasi nung Kasi doon sa reason, tinanong mo sa akin si Samuel eh, ano? Oo nga ho, kasi... Di maliwanag na ngayon si Saul, ano? Saul. Ang problema mo na lang ngayon, kung paano siya namatay. Kung ano talaga nagpakamatay siya o pinatay siya. Parehong totoo yun. Alam mo kung bakit? Ganito. Inutusan niya na siya'y palagpasan. Ano? Natakot. Hindi tinuloy, ano? Doon sa isang mababasa mo na siya ay nagpakamatay. Walang problema. Bakit? Biyaan mo muna ako, iho. Sige. Kasi, kung siya ay nagpakamatay ng direkto, ang tawag doon ay nagpakamatay. Tama? Aha. Kung inutusan niya yung nasasakop niya para siya saksakin, anong tawag mo ron? Pinatay. Nagpakamatay din. Pinatay mo ba? Oo. Sakop niya yun eh. Hindi ba pag halimbawa inutos kong patayin ka, sino mananagot sa batas? Ako. Ako mastermind eh. Accessory lang yung pumatay sa'yo eh. Di ba ganun ang batas? Sa Diyos din ganun. Hindi naman ang may kasalanan yung sundalo eh. Na Romano. Hindi eh. Katunayan nga, pinatawad pa nga ng Panginoong Hesus yung ibang sundalong pumatay sa kanya eh. Alam mo may kasalanan, yung mataas na saserdoting nag-utos na siya'y patayin. Yun ang mastermind eh. Doon sa pagkamatay ni Saul, sino mastermind? Bali siya ho. Ha? Siya. Siya mastermind. Kaya sabihin mong nagpakamatay, sabihin mong pinatay, parehong tama yun. Ako sa tinatanong mo, you are at the wrong point of studying the Bible. Naghahanap ka ng kontradiksyon, nakakakita ka ng marami. Ang hanapin mo sa Biblia, yung basic na karunungan. Halimbawa, ang babaeng madaldal ay hangal. Ayun. Tandaan mo, pag nakakita ka na ng babaeng madaldal, hangal yun. Yung sobra daldal. Yun, iipunin mo yun. Ang babaeng mabait, ganito. Sabi ng Biblia, ganon. Tatandaan mo yun. Kaya pag marami ka ng kaalaman sa lahat ng bagay-bagay sa buhay, saka mo pag-aralan yan at maiintindihan mo. Pero, diyan ka mag-uumpisa, maliligaw ka ng daan. Bali, hindi ko naman... Bali, naniniwala ako pareho. Bali, patanong lang din ako. Kasi may nagtanong lang ako sa akin. Pero naniniwala ako na... Kaya nga, ipinapasok mo yung isip ng iba sa'yo. Study the Bible with full understanding. Umpisahan mo sa basics, mag-ABC ka at saka 1, 2, 3. Huwag ka dun lumagay sa lugar na yun. Magpahikayat doon. Study the Bible by yourself. Do not let others interfere with your study. Ganito yan. Pinangakuan ng Diyos ang tao na maunawaan yung kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Sa pinag-aaralan mo ngayon, hindi udyok ng Espiritu nag-uudyok sa'yo. Yung mga nagtatanong sa'yo ng mali-maling talata sa Biblia sinasabi nila. Kaya, your studies is instigated by malicious persons that have read the Bible. Maliligaw kanyang kapatid.